Oh, mga ka-TH, magandang tanghali. Ah, Lumala yung problema. Dahil may nabutas kami diyan na may nabutas tayo diyan na daanan ng tubig. Hindi natin malaman kung saan galing yung may tangke siguro ng tubig dito sa area na to. So, ganyan. Nabala tayo, lalong habang lumalim, lalong timon, dami ng tubig para sumapuno. So, another to, sakripisyo talaga. Ayan, may naisip na tayo. Ayan, matutuloy yung diversion na yan papunta doon. Ayan, malalim yan. Pinalaliman ko at papunta tayo dito. Doon. Gagawa na tayo ng open canal system. Ayan. Dito. Nako. Ayan, diretso dito sa Taguling na to kasi mas mababa to. Ayan. So, ito kasing area na to, talagang luma na ilat ito. Ang problema lang, wala na siyang tubig kasi tinabunan to. Kasi nandoon yung sibol natin. So, lumang ilat, tinarbaho nila to, kaya pala yung bundok na yan natapyasan. Yan, yung bundok na yan, natapyasan yan. Tapos gumawa sila ng karsada dyan. Double purpose, gumawa sila ng karsada. Tinambak nila dito sa ilat yung yung lupa. Kaya naghukay kami niyan doon sa baba. Nandoon sa baba, yung mga bato niya nakalinya. May portion doon na hinukay ko na nasa ibaba yung mga bato. So, madaling isipin, dating may tubig to, itong ilat na to. Ngayon tinambakan nila, nag-underground ng tubig. So yan. So may solusyon tayo, ililabel natin dito. At medyo laliman din ito. So malaki-laking trabaho to. Double purpose na lang kasi kailangan ko ang lupa. So lalalim tayo dito sa ilat na to. Tapos tatawid tayo dito. Diretso dito sa natin. Sa dig site dito. So gagawa tayo ng diversion system ng tubig. Yan, ayan na yun. Sana maubos yung water tank dyan. Hindi natin malaman kung saan banda yung water tank. Sa underground. So yan ngayon ang nagsusupply dyan. Kasi nung nakaraan tag-araw, tag-ulan, napuno yon. So magtataka ka bakit mataas na level to. Tila hindi maubos-ubusan ng tubig. So sigurado sila dyan ng water tank sa bandang taas na yan. Siguro doon sa may balon na yon, yung iniigiba namin yung sibol doon. Baka sa underground yan mayroong malaking depository ng tubig. So yan, nakikita talaga ninyo yung operasyon ko, yung operasyon natin. At siguro mayroon din kayong matutunan. So tingnan natin to kung matatagal lang to. Ngayon pagdating ng tagulan, maglagay na lang tayo ng harang dyan para hindi papasok naman ang tubig dyan. Nako, talagang So itong mga video ni Tatang, actual actual operation to. Hindi ito ang pakay para mag-detik-detik lang o ano man dyan. Kasi medyo nagkakaroon din ako ng yung minsan may pagkainis ako ba sa mga ganyan na sistema.
Kaya tuloy yung mga kababayan natin na ano, encourage doon sa mga ganong sistema na hindi naman natin makikitaan ng prueba kung ano ba yung bang mga dinitik na yan hinukay. Makita sana na gusto sana ni Tatang makita na ano na live yung hukayin bawat ma-scan kung may recovery ba talaga. O baka naman lagi na lang tayong biktima dito sa YouTube. Yung iba masyadong ini-enlight. Kaya gusto ko dito matuldukan ito para yung hindi ko naman sa discourage. Kasi magtatapon tayo dito ng maraming panahon, oras. Wala naman pala tayong mapapala. Pinagluloko lang pala tayong hapon. So kaya si Tatang hindi basta-basta naniniwala dyan sa mga, lalo na yung mga panditig, mga tausing, mga alayan. Talagang sabihin ko diretsa, dati gamit namin dati yan nung nasa grupo ako. Ito namang wala na ako sa grupo, gusto ko talaga matuklasan kung ano ba yung katulad niyan na nakakuha tayo dyan ng ng palatandaan na ulo ng agila. So gusto ko mapatunayan kung ano ba yung mga sinasabi niyan. At hindi lang naman yung mga marker na yan ang sa history ng hukay natin sa Pilipinas. Matagal na tayong naghukay mga Pilipino. Sari-sari na yung lumalabas dyan ng mga palatandaan na tila ang matitira na lang sa atin yung mga palatandaan, pero yung items napakadalang. Baka ang katotohanan yan simple lang kunin yung load. So wala pa naman akong actual na nakita doon sa mga malalalim na hukay na yung bang may prueba na pinapakita. Dito ko sakasakali kung meron tayong ma-recover dito, pahapyawan ko talaga yan. Sasabihin ko sa inyo yung niyan, yung totoo. So hindi ito basta-basta. Magtatapon talaga dito tayo ng medyo, yung dalangin ko na lang sa Panginoon, sana matagpo natin yung bang makapagsimula tayo ng mas malaking operasyon, yung makakuha ba tayo ng pangpuhunan. At yan nga, ang katakataka, yan katulad yan, may lumalabas na ganyan yan man-made yan yan So hindi hidden na yan, hidden trail marker na yan. Kasi nasa tago siya, tinago. So isa yan sa pinag-iisipan natin. Tapos yung butas dyan, may gumawa pa ng butas. So meron tayong konting pananaw dito na maaaring nag-dig site ang hapon dito. So tingnan natin. Baka kasi nag-dig site lang dito at purong marker na lang ang iniiwan, pero ang katotohanan niluloko tayo. Pero malakas din naman yung pakiramdam ko dito sa lugar na to, sa area na to. So may nabutas tayo na dyan na medyo malakas na tubig, kaya yan halos aapaw na dito. So obligado tayo gagawa ng yan, papunta doon ng diversion ng tubig, open canal system papunta ron sa mas mababang level. Kasi abala yan, magdamag lang sa magdamag na ito. Ayan maraming tubig. So yan naman, magagamit ko naman dito yan. Alam naman, yan nga yung malinaw na nakuha ni Tatang, yung tubig na yan. At malaking bagay dito yan. So yan, ganyan, gusto ko lang makita nyo. Hindi ba yung puro na lang yung katulad ng
yung nag-comment sa akin na puro na lang daw marker, wala namang pwedeng tama yung espekulasyon niya eh. Kasi ang ginagawa natin, yung marami dyan, parang lalong nakakapag-encourage sa mga baguhan na treasuranting na mag-hunting tuloy eh. Pero wala namang katotohanan na ano. Yung iba pa eh, gumagamit pa ng ibang nakarecover daw. Kasi para lang dyan sa, ano, sa YouTube. Para ay naku po. Eh, hindi ganyan si Tatang. Ang gusto ko yung pawang katotohanan na malalaman natin. Ayan, ganyan. Ang iniisip ko kasi dito, oo, tama, mayroong loading system dito. Pero, paano ba? Paano ba natin, dito nga, ang dami ko ng hukay dito. Pagka nakapasok ka sa shop nung reduce ng operation nila, talagang ano, puro ano yan, markers underground, kung ano-ano. Malulugaw talaga utak mo dyan. Yung iba naman na masyadong hindi na lang ako magbanggit. Yung pagka nakakita ng yung mga B-type na mga bato, mga triangle, ay talagang ano na daw, center dig site daw yun. Ang problema pa nga, katulad nito, preparado. So, kumpleto yan. Mayroong anti-detecting system ang nilagay ang hapon dyan. Ngayon, kung gagamit kayo ng mga locator, kaya nga hindi ako pwedeng bumili niyan eh, yung mga scanner na yan. At saka yung mga simpleng mga locator, mga gold hunter. Kasi kahit kailan, hindi talaga madidetect sa sentro yan. Or hihina pa nga ang detect kasi balot na balot yan sa anti-detecting na sistema nila. So, kung may sisingaw man dyan, ay nakadistansya na yon sa sentro. So, anong gagawin mo doon pagka nasa underground ka na? Saan ka susuling doon? Saan ka babaling? Hindi mo na alam. At pag nalampasan mo na yung ionic na sumingaw sa malayo, nalampasan mo na yon, ay wala ka nang madidetect sa underground. May madetect man doon yung mga minerals. Yan, ganyan. Kasi hindi ako nagsasawa na pag-aralan ito kasi napaka-challenging nitong bagay na ito. So, yan. Yan lang naman yung yung saloobin ko. Ito, walang problema sa akin to kasi kailangan ko yung maraming lupa sa sunod na taon. So, naka-ready lang yung mga lupa dyan. Tsaka yung tubig, kailangan din dyan sa plant nursery ko. So, sinabayan ko. Kasama na yung pagtuklas. So, sa analyze ko, may gumalaw dito. Ginalaw. Kasi may mga marking sa underground, lalo na yung parang dyan, yung butas na malalim. Gawa ng tao yan hindi naman likas yun. So, medyo merong possibility na may gumawa. Saka dito, mataas talaga yung tendency ng nararamdaman ko dito. Pero hindi ko tinitiyak sa inyo na yan ba kaya bahagi na ito ng pagtuklas natin. Samahan nyo ako dito. So yan, mabigat na trabaho yan. Super lagkit pa naman yung lupa. At dyan, sa lugar na yan, meron akong nakitang abnormality dyan. Hindi kagaya doon banda. Dito, merong abnormality. So, dyan hanggang dyan, galaw yan. Nagagalaw yan.
base sa aking pag-aanalisa sa layer. Ayan dyan, halo-halo dyan. At hindi nyo nakita yung starting namin dito ng last year. Nakabanig ang uling din dyan dito sa lugar na to. So lagi ang ganyan, may uling. Sige mga katits, at overtime na yung video. At sundan lang nyo to. Ito siguro part na ito eh. Ilalagay ko to sa basta tuloy-tuloy yung part nito. Abutin tayo siguro dito ng part 100 sa ibang taon pa, sa ibang panahon pa. So part na tayo nito. Yan katulad dito oh. Linaw oh. Ayan, binagbag yan eh. Yan oh. Nga pag abot dire murag sa lagunting ba sa balay. Magbisaya ako ron. Murag sa lagunting sa balay oh. Tapos may siya oh, ayan. Isang guhit na counter. So ayan, papunta nga diyan. Ito naman ayan din. Meron din siyang tinutukoy dyan sa lugar na yan. Tingnan natin. At ito nga yung may butas. Ito dyan sa gilid. So, kompleto ang detalye niya. Sundan lang niya sa by part. Part 1, part 2. Kung gusto niyo makita yung buong detalye nitong operasyon na to, nandyan yan. Either may nasingit dyan, pero makikita nyo. Siguro ito part 6 na ito eh, or part 7. Check ko mamaya kasi walang wifi dito. Ito ay bahagi lang ng video. Mga kapits, maraming salamat sa atin. At lagi kong sinasabi, talagang pag-aralan natin mabuti kasi kung wala namang kaprueba yung mga inuhukay nyo, ay tigilan nyo na. Mauubos ang panahon nyo dyan. Maraming salamat.